Nasasaktan mo ba ang iyong kalusugan nang hindi mo nalalaman? Nag-isip ka na ba kung bakit ang iba ay malakas pa rin, maliksi pa rin, at healthy pa rin kahit 80s o 90s na ang edad? Habang ang iba naman ay laging pagod, madaling magkasakit, at bumababa ang kalusugan. Ano kaya ang dahilan? Hindi lang yan swerte o genetics, kundi kung paano mo inaalagaan ang iyong katawan araw-araw. Karamihan sa atin, pareho lang ang ginagawa kada umaga. Maligo, mag-toothbrush, lagyan ng lotion, at akala natin tama na yan. Pero alam mo ba, may 5 parte ng katawan na hindi maayos na nililinis ng karamihan, lalo na ng mga matatanda. At bakit importante ito? Kasi kapag hindi mo inaalagaan ang mga parte na ito, pwede kang magkaroon ng seryosong problema tulad ng chronic inflammation, impeksyon na sumasama sa immune system mo. May mga bagong pag-aaral pa nga na nagsasabi na ang poor hygiene sa mga parte na ito ay pwedeng maging dahilan ng heart disease, diabetes complications, at kahit cognitive decline. Anayusin naman ito. Ilang minuto lang kada araw, pero malaki ang magiging pagbabago sa energy mo, sa circulation mo, at maaari pang tumagal ang buhay mo. Hindi ko rin naman alam noon na may mga hidden hygiene mistakes pala. Hanggang sa nag-usap kami ni Dr. Maricel Santos, isang doktor na may 35 years old at maraming karanasan sa pag-aalaga ng mga matatanda. Ang sinabi niya sa akin ay nagbago ng pag-iisip ko tungkol sa personal hygiene. Kaya ngayon, sasabihin ko sa inyo ang 5 parte ng katawan na nakakalimutan ng karamihan at kung bakit ang kagbibigay lang ng konting atensyon dito ay maaring magdagdag ng taon sa iyong buhay. At huwag kang mag-alala, hindi kita pipilitin na gumugol ng oras sa banyo o bumili ng mamahalin. Simple lang ang mga tips na ito. Ilang minuto lang pero life-changing ang impact. Manatili lang sa akin hanggang sa dulo. Kasi once na malaman mo ang 5 key areas na ito, makikita mo na ang tunay na pagbabago. Mas fresh na hininga, mas magandang balance, mas konti ang sakit, at mas magandang tulog pa. Bago tayo magsimula, paki-like naman ang video na ito kung interesado ka sa health tips tulad nito. Nakakatulong ito sa akin para makapagbigay pa ng mas maraming valuable content. At kung hindi ka pa nag-subscribe, i-click mo na ang subscribe button at i-turn on ang notifications para hindi ka makakaligtaan ng mga video na makakatulong sa'yo na mabuhay ng mas matagal at mas maayos. Sige, magsimula na tayo sa pinakakakaiba pero pinakanakakalimutan na parte ng katawan mo, ang iyong dila. Isipin mo ito. Naglilinis ka ng kusina araw-araw. Pinupunasan mo ang counters, sinisipilyo ang lababo, inilalabas ang basura. Pero paano kung sasabihin ko sa'yo na may isang surface sa bahay mo na nag-iipon ng layers ng dumi, bacteria at food particles at completely mo siyang ini-ignore? Ganyan mismo ang nangyayari sa loob ng bibig mo kapag hindi mo maayos na nililinis ang dila mo. Ang dila mo, hindi lang yan muscle na tumutulong sa'yo kumain at magsalita. Ito ay breeding ground para sa bacteria sa anumang oras. Merong mahigit 700 different types ng microorganisms dito. Ang iba ay beneficial pero marami ang nakakasama sa kalusugan mo kapag hindi mo inaalagaan. At dito nagiging seryoso ang problema. Ang harmful bacteria mula sa dila mo ay pumasok sa bloodstream mo sa pamamagitan ng maliliit na sugat o namumaga na gilagid. Common ito sa mga matatanda. Ang poor tongue hygiene ay may kaugnayan sa heart disease, diabetes complications at kahit respiratory infections. Ang maruming dila ay maaring mawala ang lasa mo, humina ang immune system mo, at magdulot ng chronic bad breath. Isipin mo ang dila mo parang air filter sa heating system ng bahay mo. Kapag hindi mo kailanman nalilinis ito, nag-iipon ng dust at debris, at mabilis na magiging stale at unhealthy ang hangin na umiikot sa bahay mo. Ang good news, ang paglilinis ng dila ay simple, mabilis, at hindi kailangan ng mahal na gamit. Ito ang tamang paraan para linisin ang dila mo. Gumamit ka ng tongue scraper. Ang maliit na gamit na ito ay available sa kahit anong drugstore at mas effective pa kaysa toothbrush lang. Dahan-dahan mong i-scrape mula sa likod papunta sa harap. Huwag masyadong malakas ang pressure. Isipin mo parang pinupunasan mo lang ang dusty countertop. Gusto mo thorough pero hindi aggressive. Ulitin mo ng 3 o 4 na beses. Kadalasan makikita mo ang manipis na white o yellow film na lumalabas. Yan ang bacteria at dead cells na ayaw mo sa katawan mo. Magbanlawan ng tubig o antibacterial mouthwash para matanggal ang natitirang debris. Ang timing ay importante. Sa umaga gawin ito bago kumain ng breakfast para matanggal ang overnight bacteria buildup. Sa gabi naman, mas mabagal at mas gentle bago matulog kasi ang dila mo ay mas sensitive na pagkatapos ng buong araw.
Ang simple 3-minute habit na ito ay maaring mag-transform ng health mo sa paraan na hindi mo inakala. Ang mga surprising benefits ang tongue cleaning. Maibabalik mo ang sense of taste mo. Maraming matatanda ang nagsasabi na after lang mang ilang linggo ng tongue cleaning. Ang mga lasa ay nagiging mas vibrant at mas enjoyable ulit. Isipin mo na lasahin ang morning coffee mo o fresh fruit na tulad ng dati. Mapapalakas mo ang immune system mo. Ang katawan mo ay nagsusumikap na labanan ang bakterya. Sa pamamagitan ng pagbawas ng bacterial load sa bibig mo, pinapapagaan mo ang trabaho ng immune system mo. Nag-free up ng energy para sa ibang functions. At goodbye na sa bad breath. Ang chronic bad breath o halitosis ay madalas na dahil sa bakterya na nakatrap sa dila. Ang pag-brush lang ng teeth ay hindi sapat, pero ang paglilinis ng dila ay makakatulong. Tingnan mo si Lola Maria, 67 years old na retiree na nagsimula ng tongue scraping pagkatapos ng maraming taon na hindi niya ito ginagawa sa loob ng 3 buwan. Shocked siya sa kung gaano naging maganda ulit ang lasa ng pagkain niya. Hindi niya napansin na marami na pala siyang nawala sa sunod niyang dental visit. Napansin ng dentist niya ang mas kaunting plaque buildup at mas healthy na gilagid. At meron pang si Tatay Roberto, 71 years old na retired teacher na nag-struggle sa bad breath for years. Kahit regular na nag-brush at nag-floss, wala ni isang gumana. Medyo skeptical siya nung sinuggest ko ang tongue scraping. Pero after ng 2 linggo, nawala ang problema niya. Hindi na siya nag-aalala sa social interactions at tumaas ang confidence niya. Mga tips para mas madali. Kung sensitive ang gag reflex mo, magsimula ka sa gitna ng dila at dahan-dahan papunta sa likod. Habang magiging comfortable ka na, tingnan mo rin ang unusual signs. Kung may persistent soreness, white patches, o discoloration, kausapin ang doktor mo. Maaaring may underlying issue na kailangan ng atensyon. Ang maliliit at intentional na habits tulad nito ay maaaring mag-ripple outward. Napapabuti ang long-term well-being mo sa paraan na hindi mo naiisip. At ang best part, ito lang ang una sa 5 overlooked hygiene habits na maaaring magdagdag ng taon sa buhay mo. Kaya ready ka na ba para sa susunod? Manatili lang kasi ang next body part ay mas nakakagulat pa at mas critical pa para sa kalusugan mo. Ang iyong paa. Sandali lang at isipin mo kung gaano karami ang ginagawa ng paa mo para sa'yo araw-araw. Sinusuportahan nila ang timbang mo, pinapakilos ka nila, at nagbibigay ng balance. Pero para sa karamihan ng tao, ang foot care ay afterthought lang. Mabilis na rinse sa shower, konting lotion kung naalala. Pero alam mo ba, ang pagpapabaya sa proper foot hygiene ay maaring magdulot ng infections, nerve damage, at kahit life-altering conditions tulad ng diabetic complications. Ang poor foot care ay nakakaapekto sa circulation mo, balance mo, at mobility mo. Inilalagay ka nito sa panganib man pagkahulog, pamamaga, at chronic pain. At para sa mga taong 50 years old pataas, ang foot health ay directly connected sa overall well-being, sinasabi ni Dr. Maricel Santos. Ang paa mo ay parang foundation ng bahay. Kapag weak o crumbling ang base, lahat ng nasa itaas nito, ang posture mo, ang joints mo, kahit ang heart health mo ay nagsisimula ng mag-suffer. Kaya seryosohin natin ang pagbibigay ng atensyon sa paa mo bago maging malaking problema ang maliliit na issue. Bakit nagiging mas critical ang foot care habang tumatanda ka? Ang paa mo ay complex. Bawat paa ay may 26 bones, 33 joints, at mahigit 100 muscles, tendons at ligaments. Yan ay quarter ng lahat ng bones sa katawan mo. Pero habang tumatanda tayo, ang circulation ay natural na bumabagal. Ibig sabihin, ang paa mo ay kadalasan ang unang parte ng katawan mo na magpatakita ng signs ng problema. Ang pamamaga o persistent cold toes ay maaring sign ng poor circulation or cardiovascular issues. Ang redness, paleness, or skin changes ay maaring early warnings ng diabetes complications or kahit nerve damage. Ang aching or burning sensations ay maaring nag-indicate ng neuropathy na maaring makaapekto sa balance at movement. At kung may diabetes ka, ang foot care ay hindi lang tungkol sa comfort, kundi tungkol sa pagpigil ng infections, ulcers, at kahit amputations. Kaya ano ang solution? Ito ang tamang paraan para alagaan ang paa mo araw-araw. Karamihan ng tao ay umaasa na ang pagpayo lang sa shower ay sapat na para malinis ang paa. Pero hindi yan sapat. Kailangan mong maging intentional sa foot hygiene. Hugasan ang paa mo daily at thoroughly. Gumamit ng soft washcloth at mild soap para dahan-dahang linisin ang tops, soles at sides ng paa mo. Magbigay ng extra attention sa spaces sa pagitan ng daliri mo.
Dito mahilig magtago ang bacteria at fungus. Isipin mo parang paglilinis ng window blinds. Kapag hindi mo pinupunasan sa pagitan ng bawat slat, nag-iipon ng dust at grime. Ganyan din ang daliri mo. Gumamit ng warm water, hindi hot water. Ang mainit na tubig ay maaring patuyuin ang balat na nagiging mas prone sa cracks at infections. Huwag magmadali. Umupo ka ng comfortable. Ang shower chair sa gilid ng tub mo o kahit maliit na upuan ay makakatulong. Pagkatapos, linisin ang paa mo. Huwag ka pang tumigil, kasi ang gagawin mo next ay importante rin. Ang pagtuyo ng paa mo. Ang step na skip ng karamihan pero hindi dapat. Na yung malinis na ang paa mo, baka iniisip mo tapos na. Pero ang paghuhugasan ay kalahati lang ng labanan. Isipin mo ito. Natapos mo lang hugasan ang punang ng pinggan. Iimbak mo ba sila habang basa pa? Na hinahayaan ang moisture na manatili sa madilim na sulok? Siyempre hindi. Ang trapped water na yan ay magiging breeding ground para sa mold at bacteria. Ganyan din ang paa mo. Kung hahayaan mo silang basa, lalo na sa pagitan ng daliri mo, ina-invite mo ang problema. Tanungin mo si Tatay Eduardo, 73 years old na retiree na natutunan ang lesson na ito sa mahirap na paraan. For years, akala niya sapat na ang pag-rinse ng paa niya sa shower, tapos nagsimula niyang mapansin ang subtle discoloration sa pagitan ng daliri niya na hindi nawawala. Nag-visit siya sa doktor at na-confirm ang hindi niya inakala, fungal infection. Tulad ng maraming matatanda, ang paa ni Tatay Eduardo ay nag-spend ng hours bawat araw sa loob ng medyas at sapatos, isang warm at moist environment na perfect para sa bacteria at fungi na mag-thrive. Ang doktor niya ay nag-warn na kung walang proper drying, ang infection ay maaring kumalat at maging painful cracks o sores. Pero ito ang good news. Nang nag-commit si Tatay Eduardo sa paghuhugasan at thorough pagtuyo ng paa niya every night, ang infection niya ay nawala sa loob ng ilang linggo. Mas nakakagulat pa, bumuti ang balance niya. Ang naging discomfort na nararamdaman niya habang naglalakad ay nawala. Ang paa niya ay naging mas malakas, mas healthy at mas stable. Nabigyan siya ng renewed sense of independence. Ito ang tamang paraan para patuyuin ang paa mo. Karamihan ng tao ay mali ang ginagawa. Gumamit ng soft at malinis na tuwalya pagkatapos maghugasan. Kumuha ng dedicated foot towel at patuyuin ang bawat parte ng paa mo, tops, bottoms, at lalo na sa pagitan ng daliri mo. Maging meticulous. Itaas ng konti ang bawat daliri at dab gently pero firmly. Huwag mag-rub ng aggressive. Ang goal ay alisin ang bawat bit ng moisture. Huwag kailanman hayaang basa ang paa mo. Ang moisture na nakatrap sa pagitan ng daliri mo ay lumilikha ng perfect conditions para sa fungal infections tulad ng athlete's foot. Pagkatapos mong patuyuin ng completely ang paa mo, hindi ka patapos. Ang final step ay mag-moisturize, pero with precision. Abang tumatanda tayo, ang balat sa paa natin ay mabilis na nawawalan ng moisture na nagiging dahilan ng cracks, peeling at discomfort, lalo na sa winter o dry climates. Mag-apply ng kaunting moisturizer sa tops at soles ng paa mo. I-massage ito para manatiling soft ang balat mo at mapigilan ang painful cracks. Pero huwag kailanman mag-apply ng lotion sa pagitan ng daliri mo. Bakit? Kasi ang trapped moisture sa mga tight spaces na ito ay maaring sirain ang lahat ng hard work mo at mag-encourage ng fungal growth. Isipin mo parang balancing act. Hydration kung saan kailangan, dryness kung saan necessary. Ang paa mo, ang early warning system para sa kalusugan mo. Bukod sa paglilinis at pagtuyo, may isa pang critical habit, ang daily foot inspection. Tulad ng dashboard lights sa kotse mo, ang paa mo ay maaring mag-signal ng early signs ng mas malaking health problems. Maglaan ng sandali bawat araw para tingnan ang mga bagong patches ng discoloration, redness, pale skin, o dark spots. Persistent soreness na tumatagal ng mas matagal kaysa usual, maliliit na cuts, cracks, o sores na hindi mabilis gumagaling, pamamaga, cold toes o tingling sensations. Ang mga ito ay maaring subtle warning signs ng seryosong issues tulad ng poor circulation, infections, o diabetes-related complications. Huwag mo lang balewalain. Kung may hindi mukhang tama o hindi maganda ang pakiramdam, kausapin ang doktor mo. Ang pagsalo ng mga problema ng maaga ay maaring makaiwas ng long-term damage. Ang paa mo ang nagdadala sa iyo sa buhay, kaya alagaan mo sila. At ngayon na na-cover na natin ang foot hygiene, lumipat tayo sa isa pang body part na napapabayaan ng karamihan at kung bakit ito ay maaring makaapekto sa overall health mo ng higit sa iniisip mo, ang iyong kilikili.
Karamihan ng tao ay iniisip lang ang kilikili nila bilang lugar na kailangan ng deodorant, lugar para takpan ng pawis at amoy bago lumabas ng bahay. Pero alam mo ba? Ang kilikili mo ay may crucial na role sa kakayahan ng katawan mo na mag-detoxify at labanan ng infections. Tama? Ang kilikili mo ay higit pa sa pawisan lang. Nandito ang network ng lymph nodes, maliliit pero powerful na structures na responsible sa pag-filter ng toxins, pag-drain ng waste, at pagpapanatiling malakas ng immune system mo. Ano ang nangyayari kapag napabayaan mo sila? Ang pawis, bacteria at dead skin cells ay nag-build up, nag-clog ng pores at nagiging dahilan ng makating rashes, irritation, at amoy na hindi mawawala kahit may deodorant sa paglipas ng panahon. Ang residue mula sa antiperspirants at deodorant ay maaring mag-accumulate, nag-trap ng toxins, at kahit na-contribute sa inflammation ng lymph nodes kung hindi aayusin. Ang clogged pores sa kilikili mo ay maaring maging painful infections o kahit abscesses, mga problemang mas mahirap ayusin kaysa pigilan. Sinasabi ni Dr. Elena Reyes, isang expert sa lymphatic health, ang kilikili mo ay parang natural drainage system. Kapag nag-clog ito ng product buildup, bacteria at pawis, ang katawan mo ay nahihirap ang mag-get rid ng waste ng efficiently. Sa paglipas ng panahon ito ay maaring humina ang immune response. Kaya kung nag-skip ka ng proper underarm care, umaasa lang sa deodorant na gumawa ng trabaho para sa'yo. Panahon na para baguhin yan. Ito ang paraan para maayos na linisin ang kilikili mo? Karamihan ng tao ay mali ang ginagawa. Magsimula sa shower ng warm water. Ito ay tumutulong buksan ang pores mo na ginagawang mas madali na tanggalin ang pawis at debris. Gumamit ng soft washcloth o gentle sponge. Ang balat ng kilikili mo ay delicate, kaya iwasan ang sobrang aggressive na pag-scrub. Gumalaw sa iba't ibang directions. Circular motions muna, tapos up and down, tapos side to side. Tulad ng pag-polish ng fragile na piece ng crystal. Sigurado na thoroughly na matanggal mo ang buildup nang hindi naka-irritate ang balat mo. Pumili ng tamang soap. Ang harsh at heavily scented soaps ay maaring mag-disrupt ng natural balance ng balat mo. Instead, pumili ng mild at fragrance-free cleanser para makaiwas ng rashes at irritation. Mag-rinse completely. Ang soap residue na naiwan ay maaaring patuyuin ang balat na nagiging dahilan ng pagkati at discomfort. Siguraduhing mag-rinse hanggang sa clear na ang tubig. Para kay Lola Rosa, 65 years old na retired teacher, ang pag-skip ng extra step na ito ay naging dahilan ng years ng recurring underarm rashes. Akala niya normal lang ito sa pagtanda. Pero pagkatapos niyang lumipat sa mild, unscented soap at mas intentional na washing routine, nakita niya ang remarkable transformation. Lagi kong nag-deal sa irritated at bumpy skin, sabi niya. Pero nang natutunan ko na hugasan ng maayos ang kilikili ko at mag-rinse thoroughly, parang night and day. Ang mga issue na yon ay nawala na lang. Ang tamang paraan para patuyuin at alagaan ang kilikili mo. Bakit mas importante pa ito kaysa iniisip mo? Pagkatapos mong maayos na hugasan at manlawan ang kilikili mo, ang next step ay importante rin pero madalas ay overlooked. Ang pagtuyo sa tamang paraan. Kung nag-toss ka na ng damp clothes sa hamper at nakalimutan mo, alam mo ang nangyayari. Nagsisimula silang mabaho at tumubo ng bakterya. Ganyan din ang nangyayari kung mag-linger ang moisture sa ilalim ng braso mo pagkatapos mag-shower. Bakit problema ito? Ang damp skin ay lumilika ng perfect environment para mag-thrive ang bacteria at fungi. Ang residual moisture ay maaring magdulot ng irritation, redness, at kahit rashes. Ang clogged pores sa kilikili mo ay maaring magdulot ng painful bumps, ingrown hairs, o infections. Ang fix, patuyuin ng may care. Lumabas ng shower at gently pat dry ang kilikili mo. Huwag mag-rub ng aggressive kasi yan ay maaring magdulot ng maliliit na abrasions kung saan maaring maupo ang bakterya. Gumamit ng soft at malinis na tuwalya tulad ng sa paa mo. Ang pagkakaroon ng dedicated towel para sa sensitive areas ay tumutulong makaiwas ng pagkalat ng bakterya. Hayaan ang kilikili mo na mag-air out ng sandali bago umabot sa deodorant. Bakit? Ang brief pause na ito ay nagpapahintulot sa balat mo na mag-settle, binabawasan ang risk ng irritation, at tumutulong sa deodorant mo na gumana ng mas effective. Pagkatapos mong patuyuin, maaring mapansin mo na ang difference. Ang balat ng kilikili mo ay mas smooth, mas walang irritation at mas fresh. Bakit ang underarm hygiene ay naka-impact sa overall health mo? Alam mo ba,
Ang kilikili mo ay may mahigit 20 lymph nodes na tahimik na gumagawa para i-filter ang toxins at suportahan ang immune system mo. Ibig sabihin, ang underarm hygiene ay hindi lang tungkol sa pananatiling fresh. Ito ay maliit pero powerful na paraan para protektahan ang depensa ng katawan mo. Subukan ang routine na ito for just 1 week at baka magulat ka sa results. Mas smooth na balat ng kilikili na walang clogged pores at rough texture. Mas kaunting irritation at redness kasi ang bakterya at pawis buildup ay hindi makakaroon ng chance na maglinger. Makikita mong noticeable reduction ng body odor kasi kapag tinanggal mo ang bakterya na nagdudulot nito, wala nang fuel para sa bad smells. Si Lola Rosa, ang 65 years old na retired teacher, ay namangha sa kung gaano kalaki ng difference ng proper underarm care sa daily comfort niya. Pagkatapos ng years ng pag-deal sa irritation at bumps, finally naka-experience siya ng relief. Lahat mula sa simple na tweak sa hygiene routine niya. At ito ang mas interesting pa. Ang iba ay nag-report ng overall boost sa well-being sa pamamagitan lang ng mas close na attention sa kilikili nila. Bakit kasi ang lymphatic system mo, ang natural detox network ng katawan, ay umaasa sa clear pathways para gumana ng effective. Kapag ang underarm area mo ay clogged ng pawis, bacteria at product buildup, ang katawan mo ay kailangan ng mas hard work para i-flush out ang toxins. Pero kapag mas inaalagaan mo ang area na ito, ang natural cleansing process ng katawan mo ay bumubuti. Nagiging dahilan ng increased energy, better circulation, at lighter at fresher na feeling overall. Ang paghinga ng mas maayos na pamumuhay. Ang hidden impact ng nasal hygiene, kumukuha tayo ng halos 20,000 breaths bawat araw. Pero gaano kadalas tayo nag-iisip tungkol sa quality ng mga hininga na yon? Ang paghinga ay automatic. Nangyayari ito ng walang effort, ng walang iniisip. Pero ito ang totoo. Karamihan ng tao ay hindi humihinga ng kasing ganda ng pwede nilang gawin. At sa paglipas ng panahon, ang poor breathing ay maaring mag-drain ng energy mo, mag-disrupt ng kulog mo, at kahit ma-impact ang brain function mo. Ang ilong mo ay isa sa pinaka-powerful na natural air filter sa planeta. Dinisenyo para salain ang dust, allergens, at harmful bacteria bago pa man umabot sa baga mo. Pero tulad ng air filter sa bahay mo na kailangan linisin o palitan, ang nasal passages mo ay kailangan din ng maintenance. Ano ang mangyayari kapag napabayaan mo ang ilong mo? Ang microscopic irritants, dust, pollen at pollutants ay nag-build up, ginagawang mas mahirap para sa katawan mo na i-filter out ang harmful particles. Ang airways mo ay nagiging inflamed, nagiging dahilan ng frequent stuffy noses, snoring, at kahit restless sleep. Ang poor nasal hygiene ay may kaugnayan sa mas mataas na rates ng respiratory infections. At kahit reduced oxygen flow sa utak, isipin mo, kung ang ilong mo ay hindi gumagana sa full capacity, hindi rin ang rest ng katawan mo. Ang ilong mo, ang ultimate defense system. Sinasabi ni Dr. Elena Reyes, isang respiratory health expert. Ang ilong mo ay parang built-in security system para sa katawan mo. Nag-filter ito ng masama, nag-humidify ng hangin na hininghahan mo, at sinisigurado na ang baga mo ay nakakakuha ng pinakamalinis at pinaka-healthy na oxygen possible. Pero tulad ng anumang filter, kapag nag-clog ito, lahat ng downstream ay nag-suffer. At habang tumatanda tayo, ang natural defenses ng katawan natin ay bumabagal. Ibig sabihin, ang pagpapanatiling malinis ng nasal passages mo ay nagiging mas importante pa, hindi lang para sa comfort, kundi para sa better breathing, better sleep, at better overall health. Kaya ano ang best na paraan para alagaan ang ilong mo? Ito ang paraan para maayos na linisin ang ilong mo. At bakit mas importante pa ito kaysa iniisip mo? Simula ng araw mo ng gentle nasal rinse. Ang mabilis na splash ng warm water sa paligid ng nostrils mo ay makakatulong na alisin ang overnight dust at mucus buildup. Gumamit ng saline spray o neti pot para sa deeper cleaning. Ang saline sprays ay parang refreshing shower para sa ilong mo. Tumutulong na i-flush out ang irritants at pagbutihin ang airflow. Ang Medipot ay maaring game changer kung nagsuffer ka sa seasonal allergies o frequent congestion. Huminga ng steam para buksan ang airways mo. Ang pag-take ng warm shower o pag-inhale ng steam mula sa bowl ng hot water ay maaring lumambot ang stubborn mucus at gawing mas madali ang paghinga. Ang pagdagdag ng ilang drops ng eucalyptus o peppermint oil ay maaring mag-elevate ng experience, soothing sa nasal passages mo at instantly refreshing sa breathing mo. Maging mindful sa kung paano mo sinisinga ang ilong mo.
Maraming tao ang sobrang hard mag-blow na actually nag-force ng mucus deeper sa sinuses, nagiging dahilan ng irritation at pressure. Ang best way, gently clear one nostril at a time sa soft tissue, tapos hugasan ng kamay thoroughly para maiwasan ang pagkalat ng germs. Ang life-changing benefits ng better nasal care. Kapag nagsimula kang magpay ng attention sa nasal hygiene mo, maaari mong mapansin ang ilang surprising benefits almost immediately. Mas clear na breathing, less congestion, fewer sniffles, at better airflow throughout the day. Mas deep at mas restful na sleep. Hindi na gising ng gising dahil sa stuffiness at fewer interruptions mula sa snoring. Improved energy levels. Mas maraming oxygen na umabot sa utak mo. Ibig sabihin, less brain fog at mas alert. Fewer allergy flare-ups. Ang regular nasal care ay tumutulong na mapanatiling palabas ang irritants sa system mo bago pa magdulot ng trouble. Tingnan mo si Tatay Antonio, 69 years old na retired construction worker na may chronic congestion for decades. Gumugol ako ng taon na nag-assume na ang stuffy nose ko ay part lang ng pagtanda, sabi niya. Pero nang nagsimula akong gumamit ng saline spray at huminga ng steam bawat umaga, parang may nag-flip ng switch. Finally, makahinga na ako ulit. At meron pang si Lola Carmen, 76 years old na gardening enthusiast na laging gising feeling stuffy at sluggish. Parang puno ng koto ng ulo ko every morning, sabi niya. Pero nang ginawa kong part ng routine ko ang nasal care, nagsimula akong gumising refreshed instead na groggy. Hindi ko napansin kung gaano ka-affect ng breathing ko sa energy ko. Huminga ng mas madali. Ang simple habit na maaring mag-transform ng tulog mo at energy mo. Kung nag-pause and turn ka na sa gabi, gising na gising feeling stuffy at hindi makahinga ng maayos, hindi ka nag-iisa, maraming tao ang chalk it up sa allergies, pagtanda, o bad luck lang. Pero ang totoo, ang nightly congestion mo ay maaring completely avoidable. Tanungin mo lang si Tatay Antonio, 69 years old na retired construction worker na gumugol ng decades na nag-inhale ng sawdust at grime sa job sites. For years, akala niya ang constant stuffy nose niya ay part lang ng getting older. Akala ko normal na ang congestion sa edad ko, sabi niya. Pero nang magsimula akong gumising gasping for air every couple of hours, alam kong may mali. Dun siya gumawa ng isang maliit na change. Nag-add siya ng simple nasal cleaning routine sa mornings at nights niya. Parang nag-flip ng switch. Finally, makahinga na ako ulit. Hindi ko napansin kung gaano ako na-drag down ng congestion hanggang sa nawala na. At hindi lang si Tatay Antonio. Si Lola Carmen, 76 years old na gardening enthusiast, ay swears by her daily saline rinse. Bawat umaga gumigising ako parang stuff ng cut ng ulo ko, sabi niya. Ngayon, pagkatapos gumamit ng simple saline spray, parang may fog na nag-lift. Mas madali na akong huminga at mas awake na ang pakiramdam ko. Ito ang paraan para linisin ang nasal passages mo ng tama. Ang pagpapanatiling malinis ng ilong mo ay isa sa pinakamadaling paraan para pagbutihin ang breathing, sleep quality, at kahit energy levels. Ito kung paano gawin ng tama. Simula ng araw mo ng quick rinse, splash ng warm water sa paligid ng nostrils mo sa umaga para hugasan ang overnight dust at mucus buildup. Gumamit ng saline spray o rinse. Ang saline spray ay gumagana parang refreshing shower para sa ilong mo. Nag-flush out ng allergens at nag-open ng airways mo. Kung kailangan mo ng mas malakas, subukan ng Netipot, isang maliit na teapot-like device na gumagamit ng saline. Solution para fully cleanse ang sinuses mo. Ang first-timers ay naglalarawan ng paggamit ng Nidipot bilang breath of fresh air sa most literal sense. Sininga ang ilong mo ng tama. Karamihan ng tao ay mali ang ginagawa. Pinipindot ang both nostrils at sobrang hard ang blow. Ito ay nag-force ng mucus deeper sa sinuses mo, na ginagawang mas masahol ang congestion. Instead, gently blow one nostril at a time sa soft tissue, tapos hugasan ang kamay thoroughly para maiwasan ang pagkalat ng germs. Subukan ang steam treatment. Pumasok sa warm shower, huminga ng malalim at hayaan ang steam na naturally lumambot ang mucus, o para sa mas deep na cleanse, ilagay ang mukha mo sa bowl ng hot water. Drape ng tuwalya sa ulo mo para matrap ang steam at huminga ng mabagal. Gusto mo pang i-take to the next level? Magdagdag ng ilang drops ng eucalyptus o peppermint oil. Ang cooling sensation ay instantly nag-open ang airways mo at ginagawang effortless ang paghinga.
Labanan ang nasal dryness. Habang tumatanda tayo, ang delicate skin sa loob ng ilong natin ay maaring tumuyo at mag-crack, lalo na sa cold weather o dry climates. Ang maliliit na dab ng natural oil tulad ng coconut oil o vitamin E na na-apply gamit ang malinis na daliri o cotton swab ay maaring mapanatiling moisturized at comfortable ang nasal passages mo. Ang simple habit na ito ay tumatagal lang ng ilang minuto bawat araw, pero ang benefits ay enormous. Mas clear na breathing, less congestion, fewer sniffles, mas restful na sleep, hindi nagising ng stuffy at exhausted, better energy levels, mas maraming oxygen. Ibig sabihin, less fatigue at brain fog, fewer allergy flare-ups. Ang irritants ay nag-flush out bago magdulot ng trouble. Ang pinakamaliit na change na maaring gumawa ng malaking difference, nakakamangha kung paano ang kasing liit na bagay, tulad ng paglilinis ng pusod, ay may noticeable impact sa overall hygiene at comfort mo. Pero may sense ito. Ang katawan natin ay complex, interconnected systems, at kahit ang pinakamaliit na overlooked areas ay maaring lumika ng ripple effects sa well-being natin. Si Lola Beatriz, 78 years old na retiree, ay hindi nag-iisip ng marami tungkol sa pusod niya, pero laging napapansin niya ang faint musty smell na hindi niya ma-place. Akala ko ang damit ko, ang sabon ko, o kahit ang diet ko, sabi niya. Tapos nagsimula kong gawing part ng daily routine ko ang belly button cleaning, at nawala completely ang smell. Pero hindi lang yon. Ang balat sa paligid ng tiyan ko ay nagsimula feeling softer at mas healthy rin. Hindi ito uncommon. Habang tumatanda tayo, ang hormonal shifts, medications, at mas mabagal nga skin cell turnover ay maaring subtly ma-affect ang natural scent ng katawan natin at skin health. Ang maliit at intentional na habit tulad nito ay maaring mag-restore ng freshness at makaiwas ng discomfort sa paraan na hindi mo kailanman inaakala. Kailan mag-take ng extra caution? Ang warning signs na dapat bantayan, habang regular cleaning ay kadalasang sapat na para panatilihing fresh at problem-free ang pusod mo, magandang ideya na laging magpay ng attention sa anumang unusual changes. Makipag-usap sa doktor kung may persistent redness o irritation. Maaring early sign ito ng infection, unusual discharge o pagkati. Maaring nag-indicate ito ng bacterial o fungal issue. Pain na hindi nawawala, lalo na kung may history ka ng piercings, kasi ang old piercings ay maaring mag-develop ng hidden infections years later. Para sa mga taong may diabetes o weakened immune systems, ang maliliit na infections ay maaring mabilis na mag-escalate kung hindi na-treat. Kaya ang simple daily cleanse ay maaring maging easy pero powerful na line of defense. May pierced belly button ka ba? Ito ang kailangan mong malaman. Kahit kumaling na ang belly button piercing mo years ago, hindi pa rin ito maintenance-free. Bakit? Ang jewelry ay maaring mag-trap ng bakterya, pawis at dead skin cells, lumilikha ng irritation o kahit infection. Ang piercing hole ay hindi completely nagsasara. Nananatili itong maliit na pocket kung saan maaring mag-accumulate ang buildup. Kung may piercing ka, maglaan ng extra moment bawat araw para gently linisin ang paligid ng jewelry gamit ang warm water at mild soap. Patiyuin ng completely para maiwasan ang moisture na mag-sit sa piercing. Tingnan para sa redness o sensitivity. Ang mga ito ay early signs ng buildup o infection. Maliliit na changes, malaking payoff. Sino magakala na ang 5 overlooked body parts ay may ganitong impact sa health mo, hygiene mo, at confidence mo? Mula sa dila mo hanggang sa paa mo, ang kilikili mo, ilong mo, at kahit ang pusod mo. Ang maliliit at easy-to-implement habits na ito ay maaring bawasan ang infections at irritation, i-boost ang circulation at immune health, tulungan kang pakiramdam na mas fresh, mas malinis, at mas energized bawat araw. Ngayon, ang turn mo na. Ano ang pinaka-nakakagulat na bagay na natutunan mo ngayon? Mag-drop ng comment sa baba at sabihin mo sa akin kung aling habits na ito ang sisimulan mong idagdag sa routine mo. At kung nakatulong ang tips na ito, i-hit ang like button at mag-subscribe para sa mas maraming simple at science-backed na paraan para mabuhay ang best life mo. Salamat sa panonood at see you sa next one.